inabutan? Inabutan ko po Inabutan. yun. Kasi Opo. yung tatay ko, mayroon pa rin tuba yun eh. Pero Opo. kami po nung medyo high school na. So, nandun na po yung Hinebra. Hinebra. High school. Opo, high school. Matindi. Hinebra, tsaka opo, yan, beer. Opo. So, yun lang po ang pala. Tsaka yung labanog na puti. Lambanog na puti. Labanog na puti. Oo. Yung para... Nabibili po yun sa tindahan Opo. na 5 piso lang po ang isang bote ng laban. Opo. Oo. Pero yung Hinebra, ito yung Hinebra na kung tawagin nila ay Cuatro Cantos. Oo. O meron din yung tinatawag na bilog. Bilog. Tapos doon sa bote, mayroong drawing doon eh. Si... yung Angel, si Michael, Michael ba ang tawag nila? At saka si... kumbaga... Si Lucifer. Ano na pag nakatayo, yung Angel ang nasa taas. Di ba? Tapos pag hindi mo na, si ano na, si Lucifer na yung nasa taas. Oo nga, no? Ano? Di ba? Baliktad, no? Baliktad. So, yan yung Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Sa patuloy po na sumusubaybay at nakikinig dito po sa aming EJMI Online Music Radio. Praise God! Praise God, Prox Benz. At ito na naman tayo sa ating yugto, sa ating programa. Ito po ay 19 episode na. 19! 19! Wow, praise God. Mm. So talagang tayo ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon Amen. sa ating programang ito. Mhm. At Prox Benz, wala ka bang napapansin dito sa ating Oo nga kinaroroonan? Parang kakaiba ngayon ang ating location. Ha? Para tayong nasa Pilipinas. Parang nasa bukid ba? Nasa bukid. Oo. Diba? Oh. Pagkaramdam ko, nasa isang bahay kubo tayo. At alam mo, Prox Benz, pagka ganitong mga lugar, namimiss ko nung tayo ay nasa Pilipinas. Nako, eto na. Di mo akalain na dito rin pala sa Saudi Arabia ay may mga ganito sabihin natin bahay kubo. Amen. Alam nyo, Prox Merwin, ito ay nakikita ko lang to sa FB at minsan nakita ko na rin po to sa YouTube eh. Opo. Yung may-ari nito, isa rin po to sa ating pong makakausap ngayon. Amen. No. Doon, at talaga ang pakiramdam ko rito eh, talagang, alam mo yun, yung ibang ambience ngayon tayo. Opo. Siyempre, nasa, nung mga dumadaan nating mga station is nandun tayo sa studio, parang studio. Sa loob ng Panambahan. Panambahan, oo. Ngayon, Pero this time, nasa labas tayo. Wow. At ramdam ko nga yung ihip ng hangin. Ano? Na, sa bagay, yung panahon natin ngayon, nagbabago. nababago na, mga ka-Prox na. At medyo ngayon ay lumalamig na ng kaunti naman. Pero tuloy-tuloy na to. Amen. Oo, tuloy-tuloy na to. tuloy-tuloy na ito. Alam nyo mga ka-Prox, Opo. simula na kami rito. Baka makita nyo, nandun na kami sa dagat. Doon Oo. kami nag-i-interview Minsan naman. na, gawin natin yun, sa dagat Oo. tayo. Diba? Oo. Yung background natin, dagat. Ba? Hindi posible yun. Oo, kasi ito yung panahon na pwede na tayong maligo sa dagat. At saka, maaliwalas na yung panahon. Opo. Hindi na siya mainit. Opo, tama. Oo. So, pag-usapan po namin yan at sana po ay magpapatuloy po kayong manood at makinig sa amin pong mga lalabas pa mga radio station po namin to. Amen. So, ano po, tayo po ay Simulan na tayo? Opo, simulan na tayo. Ito pong taong ito, mga ka-Prox, ay kakilala naman po namin siya. Bagamat siya po ay nakakasama din po namin sa simbahan, ay patuloy po namin siyang nais pang makilala, pang lubusan. Amen. Sapagkat itong aming i-interviewin po sa araw na ito ay isang bagong kumbaga nagsisimula pa lang siya sa kanyang bagong ministry na siya ay isang associate pastor. Wow. Wow. Wow ba? Diba? So, tingnan natin kung ano ba yung pakiramdam niya. Oo. Bilang isang associate pastor. So sige, Sige, simulan natin. Ito po ang ating pong guest po natin ngayon. Ito po si Pastor Celso Bambao. Yan. Ano po? Magandang gabi po sa inyo lahat. At sa mga nanonood, ng mga
kapatid, mga kaproks. Salamat Yes. po at mabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-interview ng ating po mga putihing proks. Si Opo. Proks Merwin at si Proks Benji. Po. Amen. Amen, amen. At maging kami rin, Pastor Celso ay nagagalak Amen. dahil yung aming invitation sa iyo ay yung pinaunlakan. At alam naman natin na ang layunin po ng programang ito ay maibahagi po natin yung ating mga patotoo. Yes. Yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng unang-una sa buhay natin Mm. at sa kanyang iglesia. Opo, ang layunin po nito ay mas lalong pang mabuksan ng isipan ng Opo. mga tao ng mga nakikinig. Especially po yung mga testimony po ninyo na ano yung pagbabagong nangyari sa buhay mo nung nakilala mo ninyo si Kristo. Tama. Amen. So, yun ba ay tanong mo? Hindi po. Sa kanila o tanong mo kay... Di ba? Ay, hindi Di ba? pa. So, ang topic po natin, mga kaproks, ito po. Dahil nga po, siya po ay press na siya po ay ngayon po ay associate pastor na po. Amen. Ito ang topic. Pastor nga ba o pas muna? Pastor nga ba o pas muna? Wow, napakagandang katanungan. At ito ay itinatanong po natin Hmm. kay Kay Pastor Celso. Pastor Celso. Ayun. So, ito po ang aming pong unang tanong. Opo. Sino po ba si Pastor Celso bilang isang ama, asawa, bilang haligi ng tahanan? Ako nga po pala si Pastor Celso na tubong Batanggenyo sa bayan po ng Lian. Ako po ay may asawa na taga din nila Busur at nabigyan po kami ng biyaya ng Panginoon ng tatlong mga anak. Isa pong babae at dalawa pong lalaki. Praise God. Purihin ang Panginoon. Pastor Celso, kayo po ay taga Batangas. Lian, Batangas. Lian, Batangas po. Opo. Kayo po ba'y tubong tagang Batangas o dayo lang po doon? Tubong Batangas nga po. Ayun. At, Opo. sa akin pong pagsasaliksik nitong huling uwi ko after 10 years po, Opo. Yes. ay doon ko po nabatid na kung saan po talaga nagmula ang aming pong angkan at nalaman ko po na ang aming po palang pinagmulan ay sa Tubong Norte sa Bawang La Union. Bawan. Bawan. Parte pa rin ito ng Batangas. Hindi po, ng Ilocos. ng San Fernando La Union. San Fernando, La Union. Pero, La Union po, probinsya po ng La Union. oo. Pero ang iyong mga magulang Ang aking ay po- napadpad ng Lian, Batangas. Bali, ang kwento po ng aming pong mga ninuno, aming pong lolo, sa mga magulang ko, na sila po daw ay tatlong magkakapatid na Opo. umalis sa lugar nila na sakay ng bangka. Oh, wow, istorya. At sila po ay naglayag Opo. sa anumang kadahilanan na hindi po namin alam. So, isa nga po, sabi ng isang kapatid ng lolo po namin, ay dito ako bababa sa Ternate, Cavite. Opo. Kaya kung gusto niyo akong puntahan, ay dito niyo lang ako tatagpuin sa Ternate, Cavite. So, bumaba po yung isa pong kapatid ng lolo po namin. Opo. At yung dalawa po ay patuloy pong Naglayag. sumagwan at hanggang sa napadpad po ang isa po sa bayan ng Lian, Lian. Apo, sa barangay Binubusan, Sitio Matuod po, at Opo. doon po nanirahan yung lolo po namin. Ay, yung isang lolo. Yung isa po lolo ay nagdire-diretso po Ang at pagsagwan. ng pagsagwan at doon po siya pinadpad sa bayan po ng Balayan at doon po siya nanirahan sa Gumamela. Gumabila. So, ulitin natin. Ang sabi niya, ito ba ay lolo ng iyong panglolo? Hindi po. O tatay ng iyong lolo? Tatay po ng Ng lolo po ninyo? Apo. Ayun. So, tatlo sila magkakapatid. Kapatid. Mm. Nagsagwan sila
Galing ng... Sagwan, ha? Opo, Sagwan. Sagwan, ha? Bangka. Mabangka. Wala makina. Ay, ang layo na. Saan sila galing? Norte. Norte. So, tingnan natin yung layo. Oo. Nagsagwan sila. Papuntang south, siyempre, Batangas. So, pagdating nila sa Ternate, yung isang kapatid ng Lolo namin. Lolo. lolo nila o tatay, Oo. kasi lolo kwento eh, Oo. ay bumaba ng Ternate, Cavite. Natin. Pagkatapos yung dalawa na nandun sa bangka, Mm. nagsagwan pa rin, Oo. at yung isa naman ay bumaba ng Lian, Yan naman, yan, Batangas. Batangas. Oo. Ito na siguro yung tatay ng lolo niya. Tama po ba? Tama po ba? Tama. Tapos yung isa naman, nagpatuloy sa pagsasagwan, Mm. nakarating hanggang Balayan. Batangas pa rin yun. Batangas, oo. So, naging taga Batangas po sila. Ah. Wow. Ang layo no, nung binahin. Kailangan ikaw ay malakas eh. Oo Diba? nga. no? Kaya pag sinabi nga po na Bambaw na taga Ternate, sasabihin po namin, kamag-anak po namin. At pag sinabing Balayan, kamag-anak po namin. So, Bambaw ha? Bambaw. Bambaw po. Hindi Babaw. Hindi po, Bambaw Bambaw. family po. Oh, kasi mayroon tayong alam yung radio announce. Oo. Si Julius. Julius Babaw. Ito naman Bambaw. Bambaw po. Wow. Ayun, Bambaw. Klaro ko lang. Papa. Nabanggit niyo po na si yung pong misis, si Ate Marie. Ikisa naman po si Ate Marie. Siya po ay taga Tagubin, Ilocos Sur, Ilocos Sur. Barangay Talyangon po. So Ilocano. Ilocana. Ilocana po. Ilocana. So, Ilocana. po. Batangas, Ilocana. Paano kayo nagka-kita o nagka-tagpo? Bali, yung kanya pong uncle ay kasamahan ko po dati sa isang company po dito sa Saudi Arabia, sa Usaimi Engineering Office. Yung po ang una ko pong kumpanya at isa po siyang driller at nung dumating nga po dito tayo noong 1995 Opo. ay naging kaibigan ko po yung kanya pong uncle. Si Uncle muna. Uncle muna. Uncle muna. O, kumbaga yung tito o tiyo. Tiyo. O, uncle. At yun nga po, nakita ko yung kanyang larawan. Wow. Wow. So, Hindi larawan ko pa sa. Apo. Oo. At sabi ko nga po dun sa uncle niya, kung pwede yung masulatan yung kanyang pamangkin. Sabi niya, Oo. wala namang problema at magsusulatan naman kayo. Sabi Opo. ko na. Sabi sa'yo na Apo. uncle. At kayo, kung magkagustuhan kayo, di Di okay ba? lang. Sabi niya. Yun po. Dahil hindi pa nga po uso na ng cellphone, Opo. so kaya kailangan sulat-sulat. Sulat muna. Pero sabi mo nung nakita mo yung kanyang picture, ano ang pakiramdam mo? Nabighali ka ba? Siyempre po. Wow. Maganda po si ate. Wow. Totoo, maganda si ate. At yung ano to, sabihin niyo na susulat ako kasi Opo. mahirap naman na susulat agad ako hindi niyo pa ako napapakilala. Oo. So sinabi po niya kasi yung uncle po niya ay isa pong batikang manunulat dito po sa Saudi Arabia. Kilala po siya sa buong ano to, buong Eastern? Saudi. Sabi. Hindi lang po sa Saudi kundi sa buong bansa. Italy, Greece, Malaysia, Singapore. Dahil siya po ay magaling pong gumawa po ng tula. Opo. Kaya lahat po na nakakabasa sa kanya ng tula ay sumusulat din po sa kanya. So writer pala. Writer po yung kanyang Oo. uncle at kilala po siya sa ang head po ng pinapadala niyang sulat ay sa Riyadh po. At Riyadh. Ang Riyadh po ang siyang magpapublish ng kanilang mga tula. Ayun. Doon po sa isang magazine na nabibili po dito sa Kubat na Diwaliwan or Opo. Oh, yun. Ito ba, pag sinabing kilala, ibig sabihin ay within the Filipino community o sa iba't ibang tao o sa Filipino community. Filipino community. Ayun. Ayun. At kilala siya sa Riyadh. Nandun yung embassy kasi natin sa Riyadh. At bilang manunulat nga po, magaling nga po siyang gumawa ng tula. Praise God. Kaya pala ang mga Bambaw ay kumbaga napansin ko mga mahusay, mga magaling. I mean, anyway, siya ang magkikwento pa tungkol sa kanyang mga anak. Usapan natin.
So, kumusta naman po ang inyong pong, may binanggit po kayong 3 anak. Opo. At ano-ano po mga pangalan, tsaka yung edad nila, nag-aaral po ba sila? Opo, nag-aaral po sila dito po sa Saudi, dito po sa EPSA, International Philippine School, Opo. dito po sa Alcobar. At ang panganay ko po, ang pangalan po ay si Bliselda Emery Bambao. Bliselda Emery Emery Bambao po. Bambao. 18 years old po siya at grade 12 po. At ang sumunod po ay si Manuel Julier Bambao. 16 years old po at grade 11 din po siya. Dito rin sa Dito IPSA. din po siya sa EPSA. Opo. At ang panghuli po ay si Samuel Marcel Bambao po. At sila nga po ngayon ay nasa bansang Pilipinas. Kasama po siya ng aking pong survive. At pansamantala po silang umuwi sa ating pong bansang Pilipinas. Yung bunso po ninyo, ang pangalan ay Samuel Marcel Bambao po. Bambao. Ilang taon na po siya? Bali, 5 years old po. 5 years old. So, Ang layo na pagitan ha. Opo. From yung panganay niya, 18 years old, nagdugo na ba o magdudugo pa lang? tapos na po mag-debut last July 18. Opo. So, Sa Pilipinas. 18, then 16, at 5. 5. Parang So, malayo ng pagitan. Malayo ang pagitan. Ano po ang naging decision? Kumbaga, nung una, dalawa lang sila. Humiling ulit kayo sa Panginoon na madagdagan pa. Pwede po ba? Hindi po, bali, ang pang po kasi, ano to, yung, kasi nga po doon po sa dalawa po, Opo. ay, ang aking pong sister wife po ay nanganak po dito sa Saudi Arabia. Opo. At puro cesarean po siya. So, Mm-mm. ang dami niyang naging operation po. 3 beses na Na-operahan. na-operahan po siya dahil after nung 2005, Opo. 2007, so 2007, 2 beses po siya na-operahan dahil Opo. meron po siyang fibroid na nakita. Opo. So sabi nga po ng doktor ay kailangan tanggalin yun dahil baka maging malignant. Ayun. Opo, at nag-usap na nga po kami ni ate dahil ang suggestion nga po ng doktor ay kailangan tanggalin pati yung ovary. Ovary, ayun. Total hysterectomy. Para malinis. Opo, at kasi nga po baka daw magbalignat. Kasi dati po, ang late lang eh. Opo. 3 CM. cm. Una 1 cm hanggang sa 2 cm hanggang sa yung pala pagka lumalaki po din yung baby, lumalaki din po pala yung myoma. Myoma, Yung oo. fibroid. So, umabot po siya ng almost 3 kilo nung tinanggal po siya. Kaya nung sabi ng doktor ay magdesisyon kayo kung papayag gusto mo na tanggalin yung ovary kasi Opo. nga baka balik na. So, pumirma po ako ng waiver Opo. dahil sabi ko, doktor, okay na po yan dahil meron na po akong babae at saka isang lalaki. Opo. So, tinanggal po yun after 2 months po. Bali, nanganak po si ate po ng July 20, at October po ay inoperahan po ulit po siya para doon po sa kanya ngayon. But after kinabukasan po nung bisitahin ko po siya, ay ang mabuting balita po ay sabi po ng doktor ay wala akong tinanggal sa pipe mo. Wow. Kasi nung binuksan namin, nakita ko na hindi naman siya malignant at parang nakakabit lang siya. Kaya wala akong ginalaw, kaya pwede pa kayong magkaroon Ng anak. ng anak. So, Ayun. praise God po dahil after 11 years ay nasundan po 11 years. ako sa ang nangyari nga po eh lagi po nagkakabiruan nga po sa simbahan na Opo. uwi na kayo baka masundan pa yung si Iman kasi nagre-request yung dalawa na Madagdagan pa. madagdagan. So, Kapatid. babae o lalaki. At nung sa kabutihan po ng Panginoon, nung ako po ay 50 years old po, ay
doon po kami po binayaan ulit po ng Panginoon. Oh, wow. After 11 years na. After 11 years. Pero kung hindi sana, kasi naiintindihan ko na ngayon kung bakit yung pagitan ay malaki. From 16 to 5. So, nagkaroon nga ng kung siya tawag na mayoma. Ano? So, nagdahan-dahan sila. So, sana, ang plano ninyo ay hindi lamang sana dalawa, tatlo, ha? O, maaari. Sabi ko nga po, 4. Opo. Mare. Praise God. Anyway, Prox, Ben, Ano yun eh, Opo. ang nakikita ko po daw mga ka-prox, ay miracle. miracle. Miracle po yung isip, birin mo ang tagal ng pinaghaba. Opo. Pero nung binuksan nga, yung pinachinik ng doktor, wala naman pala. Opo, wala naman pala. I believe na no time na yun, nagdadasal po kayo, nagpe-pray po kayo sa Panginoon, siyempre. So, di ba ho? So, yun po yung mga bagay na minsan hindi natin nakikita, pero ang Diyos gumagalaw. Amen. So, kumbaga, answered prayer ito Answered sa inyo. Amen. Ano, na, kumbaga, mawala yung tinatawag na mayoma. Yun. So, salamat po, Pastor Celso. Pero ito po ang amin naman pong katanungan din po. Ano mo ba yung, anong merong buhay po kayo noon na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Siyempre, lahat naman po Opo, tayo. oo. Ng dati natin lumang pagkatao. Opo. Talaga, merong isang inom, manunugal, sisigarilyo, di ba? May mga ganon. So, ano mo kayo nung panahon na hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon? Nung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, ako nga po ay nung nag-college po ay hindi naman po ako talaga manginginom, pero umiinom po ako. At yun nga po yung sabi nga tayo man ay tumikim ng mga, kasi nasa kabataan po tayo noon. So, maring nakatipid po tayo ng tinatawag nilang yung marijuana o ano. So, pero yun po ay hindi ko naman po naging habit dahil hindi naman po talaga ako naninigarilyo. Hindi naging, wala po akong bisyo po nung araw. Ang sa akin lang po ay yung konting inom, especially pagka may okasyon at pagka umuwi po ng probinsya. Opo. Ang alam ko, basta't Batangas ay nandyan yung mga tinatawag nating tuba at saka lambanog. Meron po ba ganon? Meron po. Tuba? Pero Opo. kami nung sa time ko na po, hindi ko po Nabutan? inabutan ko po yun kasi Opo. yung tatay ko umiinom pa rin tuba yun eh. Pero Opo. kami po nung medyo high school na, so nandun na po yung Ginebra. Opo. Hinebra. High school. Opo, high school. Matindi. Ginebra at saka opo, yan, beer. Opo. So yun lang po ang pan. At saka yung lambanog na puti. Lambanog na puti. Lambanog na puti. Oo. Yung parang... Nabibili po yun sa tindahan Opo. na 5 piso lang po ang isang bote ng lampad. Opo. Oo. Pero yung Ginebra, ito yung Ginebra na kung tawagin nila ay 4 kantos. Oo. O mayroon din yung tinatawag na bilog. Bilog. Tapos doon sa bote, mayroong drawing doon eh. Si yung Angel, si Michael, Michael ba ang tawag nila? Saka si kumbaga Lucifer. si Lucifer. Ano na pag nakatayo, yung Angel ang nasa taas. Di ba? Tapos pag hindi mo na, si ano na, si Lucifer na yung nasa taas. Oo nga no. Ano? Di ba? Baligtad, no? Baliktad. So, yan yung ng araw. Opo. Kabat High School. High school po. Maputol ka lang po, no? Opo, Prox Mary. Nung pag kami po napunta doon sa Mindoro. Opo, Mindoro naman. Mindoro, napunta kami Opo. doon. Ay mayroong mga nag-aalok talaga ng mga tuba eh. Tuba, opo. Eh sabi ko, siyempre yung time na yon, wala pa naman akong kasanayan. Sabi ko, sige, lagay mo dyan. Nilagay ko dyan. Opo. Sabi ko, mamaya inumin ko. Pag inom ko, naging suka. Naging tama mo. Opo, nagiging suka po. Kasi yung ano, yung tuba, pag sa umaga, matamis yan. Pagdating ng mga alas 4, alas 5, alas 6, Medyo maasim na po. maasim na yan. Yun yung tuba na tinatawag. Ano pala kaya sabi? Pero kinabukasan, pag ininom mo, parang suka.
Ayun. So matagal na yung pinainom sa iyo ay matagal na. Hindi na po siya bago. Hindi ba kayo sa ngayon? Opo, oo. Ano, suka talagang ay ko So yun pa lang ano ang sa inyo pong dati niyo pong pagkatao. Ganun po. Bali, pagka Hindi naman po ba kayo napapasama sa mga trouble, wala mga po. barkadang mga Nung mag-college po ako, nung unang pasok ko po ay talagang dahil Batanggenyo ka ako. Opo. May bound po akong kwan. balisong. 29 yung Balisong. 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 Pero nakalagay po siya sa ilalim po ng sapatos ko para kasi nga po sa Manila Opo. ay Marami loko. hindi po, mahirap po na mabagan siya eh. Kasi Mabagan siya. Oo. pwedeng pag sa bulsa niyo po inilagay, pwedeng mapansin ng pulis. Kaya ang ginagawa ko po ay doon po sa ilalim po ng sapatos ko, sa may medyas. Kaya kahit na pumasok ka ng school, hindi po nila mapapansin. Pero, bakit? Tanong ko lang, bakit nagdadala ka ng Ayun, balisong? gusto ko tanong eh. So, protection ko po sa kwan, kasi nga, bagong salta po sa Maynila, at hindi ko po, lalo na, Quiapo. Alam niyo po sa Quiapo, ay masyadong magulo. At hindi naman po sa pinagyayabang ko dahil na may bete. Pero bilang pananggalan ko po, nung dumating po yung, kasi panghapon po yung pasok ko. Opo. Kaya gabi na rin po ako nakakaroon. Pero I believe naman na Opo. siguro po, hindi naman po siguro yan na may nagdadalang gano'n. Ganun po ba? O ugali na po talaga ng mga Batanggenyo na magdala. Ang alam ko, basta pag sinabi natin Batangas, dyan yung paggawaan ng balisong. Balisong. Kaya Mga- sikat na sikat. Siguro yung mga kabataan ng araw, pagka may balisong ka, para ibang dating. Ganun. Oo. Ayun ang, Iba kumbaga, pa- yan iba- ang nakikita Iba mo. mo bang pakiramdam po ninyo? Ay, Na may di dala po. kayo ng balisong? Kasi pagdating ko nga po sa school, hindi ko naman po na siya nilalabas eh. Bali, nakatago lang talaga siya sa ilalim ng sapatos. Sapatos. At meron po akong naging kaklase na taga Batangas, taga Santa Teresita at saka Alitagtag. Batangas din yan. Batangas din po. Opo. At nakita nila na may 29 po ako. At ang sabi nga po sa akin, albo rin daw po nila. So sabi ko, hindi pwede kasi original to. Kahit na piso, kaya nitong butasin. Opo. Sabi ko gano'n. So, naglabas po sila ng piso. Talagang hinawakan ko po yung dulo at tinaktak ko po sa piso. So, Taas. nabutas po yung piso. Oh, Dahil Kumbaga, talagang po siya, nakasubo po talaga siya sa kwan. Talagang yung maasero. Opo, may asero po. May talaga. asero. Kasi may mga balisong po, lalo na mga binibenta po sa mga tindahan, sa Quiapo. may halo. Mga peke po Oo, yun. halo na. So, Yun. makikita niyo po na may original po talaga. At sabi ko nga po doon sa kaklase ko na kalapit niyo yung barangay Balisong. Sabi ko ngayon kasi sa Santa Rosita at Santa Ines, nandiyan po yung barangay Balisong. So doon niyo po makikita yung ibang klase po ng Balisong So yung sa Batangas. po, yung bang Celso noon ay mainit yung bawo? Ay hindi po. Bali, nagiging mainit lang po ako ng ulo dahil lagi po akong, nung elementary po ako, lagi po ako napapaaway dahil tinutukso-tukso po nila ako dahil nga po dito sa flip charts ko na Opo. So, inoperahan po ako ng 4 na taon. At, Apat na taon, so Apo. batang-bata. bata pa po ako. May dumating po kasi yung mga espesyalista na galing sa US sa national. Opo. At nag-offer po sila ng libre, walang babayaran. Wow. So, nag-decide po yung nanay ko na pa-opera ako. So, salamat at nabuo. At, pero kahit nabuo na siya, panay ang tukso May pa rin ganun sa pa rin, akin. opo. Panay ang tukso pa rin sa akin ng Oo, mga, malakas ang bully sa- marami po nang bubuli sa akin ng elementary. Opo, Kaya Napapa. lagi po ako napapaaway nung elementary. At lagi naman talo yung mga Oo. nambubuli. Kaya Opo. halos sinusugod nila yung bahay namin. Binabato. Opo. Dahil natatalo yung mga anak nila. Kayo po ba, Prof. Merwin, minsan bata kayo matanong ko, may bully bang nangyayari din sa inyo? Meron. Basta sa mga kabataan, pag maliliit kayo, lalo na ng elementary, hindi talaga nawawala yung mga ganyang napapaaway-kakaway. Kasi kuminsan nun kasi gawa ng mga matatanda. Oo. Kumbaga, pinagsasabong kayo. Ah. Pinag-aaway.
May mga ganun yan eh. Sige nga, kung matapang ka, hawakan mo nga yung Tainga. Oo, ganun yan eh. Oo, Oo. nga, yung ilong nga, wakan mo nga. Hawakan mo nga yung ilong. Oo, nako, ganun yun eh. Oo. So, kay Pastor Celso, Mhm. sa nakikita ko, mabait na bata. Mhm. Kaya lang, Kaya ko tinanong kung mainitin na uli niya. oo, kaya lang, dahil nga mayroong nang bubuli sa kanya, Oo. nililibak siya, Mhm. ay pinapatulan na. Oo. Kaya nga, Sumasagad na ha? sumasagad na. Sumasagad na Tama yung, po ba? yung Sabi nga pasensya. Pagpuno ng salop, dapat kalusot. Oo. So, sa madaling hindi siya trouble Oo. maker. Ano lang siya, Oo. depensa lang din siya sa sarili Depensa, niya. oo. Siyempre, inaano din niya yung sarili niya. Kasi binubuli ka eh. So, lumalaban. Sabihin, pumapalag. Pumapalag. Ganun po Oo. yun. Ayun yung buhay po ni Pastor Celso noon. Ito naman po ang sunod natin katanungan. Paano nyo nakilala ang ating Panginoon o paano pagtawag sa inyo para maglingkod sa Diyos? Nakilala ko po ang Panginoon nung bago po ako mag-abroad. Opo. Mhm. At during nung college po kami, meron po kaming grupo na 10 lalaki at 5 babae. So, naging close po kami lahat. At after 2 years na po, nagkahiwa-hiwalay dahil sabi, medyo uuwi ng probinsya. Ang iba, ang dahilan ay tutulungan yung mga magulang, dahil may time na yun po, may time po ng kandidato. So, ang nangyari po ay nagkahiwa-hiwalay nga po kami at ako nga po ay after 2 years ay hindi po pumasok dahil nga po sa kadahilanan na medyo hirap nga po din at kailangan po suporta. So, nangyari po ay nagtrabaho po ako after ng 2 years. 2 years. Apo. So, kumbaga, 2 years, college na po kayo sa Apo, second year college na po ako ng architecture. Ayun. At ako po ay nagpasok po sa Makati sa isang engineering firm. Opo. At doon po ay doon po inabot po ako ng after 5 years Opo. ay tumawag po yung isa pong kaklase ko dahil graduate po sila ng architecture, yung iba. Opo. At yung isa ng kaklase ko naman ay hindi nga po pinalan din na graduate dahil pagkahilalan na siya ay nag-asawa na siya. So namili po sila dahil ang napangasawa po niya ay isang chemical engineer din po. At namili po sila kasi nag-graduate. At after 5 years po ay yun nga, nagkita-kita ulit kami ng mga kaklase. At yung isang kaklase po namin na taga Pampanga ay nagulat po kami dahil yung buhay niya na dati na talagang nakita namin paninigarilyo at nag-detect siya ng kapoy. Ibabawal? Pagbabawal natin mga halaman. So, nagulat po kami na nabago ang buhay niya at nagbabahagi po siya ng salita po. Ayun. So, kinuha niya po yung aming po mga telepono sa mga opisina at ang sabi niya itatawagan niya po. So, isang araw po ay bigla po siya tumawag at ang sabi niya ay gusto niya makipagkita sa akin at mag-meet po daw kami sa Buendia. Opo. So, lumabas po ako ng gabi ng 6:30 at pinuntahan po siya sa Buendia dahil yun po kami po tagpuan. Pero hindi po siya dumating. Inabot po ako ng 2 oras at kalahati Sa kahintay. sa kahintay. So, ganun po ako. Hindi po kahit na hindi ba kasi pagka isang oras walang hindi dumating, umalis na. Alis na ako po dahil siya po ay aking pong kaibigan matalik at tagang kaklase ko po. Barkada po. Nasama ko na rin po sila sa Batangas noong araw. At isang linggo nga po kami dati ng bakasyon ko. Libre lahat. Sabi ko, wala kayong intindihin. Basta walang kayo, pamasahin nyo. Pero yun, bigas, ulam, sa akin ulam. So, yun nga po, hindi po siya sumipot. At tumawag naman siya dahil sabi niya na traffic po daw siya sa Cubao. So, okay, understood. At minsan, after 1 week, nag-invite na naman po siya. Magkita na naman doon po kami sa Bonnie Avenue, sa Wendy's.
Opo. So, pinuntahan ko rin siya dahil sa training ka ako. Total, malapit naman ako sa bahay ko yung Bonnie. Dahil magdalulong din ako umuwi. Kay Francisco. So, tatagpuin na lang kita doon. Dumating po ako doon. At abang din po ako ng abang. Hindi na naman siya dumating. Hindi naman dumating. Ako. Sabi ko, ang pagbahagi siya ako ng salita ng Panginoon, pero hindi siya dumarating. Opo. At biglang may lumapit po sa akin babae, at tinanong ako, ikaw ba si Celso? Sabi ko, opo, sabi ko. Bali, kasamahan ako ni Brother Delphine, kapatid. Yung tumatawag na siya. Yung kaklase ko po. At pasensya na daw po kayo na hindi po siya makakapit. Ayun, kung nanaisin nyo, kung mamarapatan po, invite namin kayo dito sa ilalim, dito sa basement ng pod. May basement yung Wendy's po sa panig. Sa Bonnie Avenue. Opo. So, may pwede po kayo doon kain. Opo. So, okay, pinaulakan ko po at okay nga po, kwento lang. Pero hindi po sila nag-stop. So, dumating po yung nung kinabukasan sa Sita. May tumawag ako dito na ganitong pangalan. Sabi mo, na-destino ka ako sa malayo, sa Cebu. Opo. So, ibig sabihin po ay, ayaw ko po na Ayaw mo na, nagdala ka na. opo, kasi dalawang sunod na po ako beses naghintay eh. So, sabi ko, kahit matumawag siya, hindi ko siya sasagutin. Ilang beses na yung kami. So, yun po ang una na parang tinanggihan ko yung invitation na para makilala ko siya. At after 2 years, may nag-invite naman sa amin sa Single for Christ. Bali, umbrella po siya. So, dahil malapit din po sa bahay namin yung... Ito po ba yung yung kasama rin ni Popos Spotlights? Opo. Bali, magkahiwalay po sila dahil ang Popos. Yun na. Kami po sa single. So, sabi ko, total, malapit lang ako sa bahay ko yung walking distance lang. 2 kanto lang eh. Sige, sama ka. So, doon po ginaganap tuwing Martes yung praise and worship sa Mandaluyong chapter ng Divine Mercy. Opo. At 14 weeks po akong umaten at may graduation po ng sabi tayo, baptism of Holy Spirit. Ilayhan ka ng mga facilitator. Opo. So, doon po ako nakakilala sa Panginoon. Pero yung sa Pabo, wala pa yung pagtanggap talaga na yung nagalubusang nakilala siya ng lubusan. At dumating po yung time na sakto po nung gagraduate po kami ng 14 weeks, ay papaalisin na rin po ako pumunta po dito sa Saudi. So, sabi nga po sa akin nung isang facilitator, ang daya naman ni Brother Celso, sabi ko kung kailang gagraduate, saka naman aalis. So, hindi na siya magagamit ng Panginoon dito. Sabi ko naman, malay natin, baka doon tayo sa Saudi gamitin. So, hindi natin nasabi. Kaya, ginawa nila, pinabaunan po nila ako ng some verse, yung Proverbs 3:5 and 6. Opo. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean your understanding on your ways. Direct. So, yun po. At pagdating ko nga po dito sa Saudi, talagang mainit po ako dahil natatanggap ko na lang po. Dahil hanap po ako ng gawain. Dahil una, gusto ko magamit ko yung gifts na sa akin. Pagtugtog ng gitara, sa drums. Sa drums, may konti na po akong alam ko dahil nung high school po ako ay exempted po ako sa CAT o ROTC dahil nasa banda po ako. So, kaya pagdating ko po dito ay naghanap po ako ng gawain. Pero wala po akong masupungan dahil ang accommodation po namin ay doon po sa may lapas po ng Rara. Malapit po kami sa National Guard dito sa may Chamber of Commerce. Sa likod po ng dati Aston Hospital. At 2 years po, bago pa po ako nakasungkong po ng gawain. Nagawain? Tagal ano? Labi 2 years? Rocks beds? Tamo, pansinin natin, nung una,
ito nakakatuwa sa akin Ah. dahil mayroon siyang kaklase Classmate. noon na nakakilala na sa Panginoon. At si Pastor, hindi niya kanyang kapanabikan. Kasi alam na niya ito'y mananampalataya. Kaya lang, nung nagkaroon sila ng usapan, magbibit sila, Hindi naman. hindi sumipot. Oo. Yung Una, pangalawang time, dalawa. second time, Mhm. hindi pa rin sumipot. Mhm. Pagkatapos nito, nag-antay siya ng another 2 years. Mhm. Doon sa kanyang lugar, ito na mayroong grupo na nag-invite na po sa inyo. At ito ang nakakalungkot sa mga natin. Mhm. Minsan, sa mga mananampalataya, pag kayo ay nangako, nag-promise kayo, gawin ninyo. Ito pa rin. 2 years, ang tagal. Oo. Totoo Diba? yun. 2 years Oo. na nag-antay. Oo. Kumbaga, ito'y isang kaluluwa na nais makilala ang Yes. Panginoon. Oo. Nakakalungkot. Kumbaga, sa part ng klase niya, Mhm. hindi naman natin inaano. Kaya lang, Hindi natin alam mga kadahilanan. hindi natin alam yung kadahilan. Wala. Kaya lang, nagpadala na sana eh. Oo. At yung pangalawang time, sinundo na. Iniisip ko nga kanina sa kanyang kwento eh, parang ito na siguro yung time na in-invite doon sa baba, In-invite, si Lalo ng Mendez, Mhm. para sana umatin ng gawain, pero wala naman pa yan. Nagkantay na another 2 years. Another 2 years, di ba? Malayo ng ikan. Tapos, nung nandito na sa Saudi Arabia, nakakapanghinayang doon, sa isang part na panghinayang, di ba? Yung una hindi nang hinayang. Mhm. Ito naman ang hinayang dahil kung kailang nakakilala sa Panginoon, mainit na mainit, saka naman pupunta ng Saudi Arabia. Well, hindi natin inano dahil kalooban ng Panginoon. Yes. Ito. Pagdating niya rito, kagad niyang hinanap yung gawain ng Panginoon. 2 years bago siya nakatagpo ng gawain. Oh, Di ba? 2 years, ang tagal. Ito ang aming katanungan Opo. sa iyo, Pastor Celso. Ay, ano bang ministry ang kinabibilangan niyo ngayon? At ano pong simbahan po yun? Bali, una nga po, nung nakakilala po ko dito sa Panginoon, ang una ko pong ministry sa ating pong panambahan ay dating naging assistant prayer ministry po ako. Opo. Ah, ng panambahan. Nung panambahan. Panambahan. Opo. Opo. Okay. So, dumating po yung time na yung aming pong head ng prayer ministry na si Brother Rene Opo. ay na-assign po sa malayo at ako po ang ginawa po nilang head ng intercessor. Intercessor. At doon po kami po natatanda po pa na kasama ko po si sa Norway. Opo. Nasama ko po ito At sa... iba pong mga kapatid. So, doon po ay ilang taon din po yun na naging head po ng intercessor. So, naging siguro 2007 up to 2010 kasi 2010 po ako nagka-lisensya Opo. Oo. at doon po may pasa sa akin po Sasakyan. sasakyan. Kaya naging head po kami ng intercessor at up 2001 to up to 2016. Opo. At ngayon po ay naging head po ako ng music Music. sa AGMI, Opo. TJS LOH, The Good Shepherd, The Lord of Laws. At So, paano po kayo napasok doon mula sa pagiging intercessor, paano po kayo nalipat sa music ministry? nung wala na, napalitan po kasi ako sa intercessor ng wala pong pasabi. So, ang nangyari po ay nag-decide ako na Ito po yung pagkakataon na, ito po yung na hindi po pa kayo, hindi pa. hindi pa. po. So, nung time po yun, ang dami ko po, sabi nga ng wife ko nila, halos wala ka ng pahinga kasi ang pahinga mo na lang yung Friday at saka
Tuesday. Ah. Kasi Sabado, atin po kami ng intercessor. So, iikot po kami sa bawat selda po. Kung Opo. naalala po yun ni Pastor Adi, Proximo Wing, Opo. may ikot po kami sa lahat po ng selda. Selda ng ano po yan? Sel, Sel. ito po, oo. Ang ginagawa kasi namin noon, Mm. kasama namin si Pastor Celso. Mm. Mayroon po tayong tinatawag na Cell group? Opo, Ano po? IP. IP. Ministry. Oo po, oo. Ito ay Ministry of Prayer and Intercession. Yan po yung tawag natin, Mm. TPI. Ministry of Prayer and Intercession. At ang ginagawa namin naman, lahat ng mga cell groups, Mm. cell churches, Mhm. ito man ay nasa Pubar, Lamang, umiikot kami dyan. Paikot yan. Sabado po yun. Kaya lahat ng mga cell groups ay napupuntahan namin. Yun. Every Cell Wednesday. group. Opo. At alam po ninyo si Pastor Celso ay napakasipag po sa prayer Amen. ministry. Sa tinatawag po namin Ministry of Prayer and Intercession. So, Pastor Celso, ito po yung inyong unang ministry. Ako, kasabay po noon ay Opo. head din po ako ng transportation ministry dahil nga nasa akin po yung sasakyan. Opo. So, at ano to, active din po ako sa music. So, hindi mo ba kayo na-loaded sa ganung means? Tatlo yata yun. Loaded, kung itutusin po, loaded po talaga. Opo. Pero dahil ano po naman yung kagalakan, dahil Amen. hindi naman, Yes. kasi kung wala yung yung joy Kasayahan. Of the Lord. sa Panginoon, pwede kang tumanggi o kaya pwede kang Mm. magmagtol. Opo. But dahil nandun yung paglilingkod sa Panginoon, Tuloy lang. Tuloy-tuloy So, lang. Tuloy lang. Kaya sabi ko nga sa wife ko, wala tayong magagawa, dyan tayo tinawag ng Panginoon. So, may music tayo. Bali, sumusundo po ako ng Huwebes ng hapon para sa mga kapatid dahil Huwebes po ng gabi ang aming gawain. So, susunduin ko po sila doon po sa Sep Industrial, so 30 minutes din po biyahe. Pabalik kay isang oras. So, atid sundo ko po sila. At head din po ako ng intercessor. Opo. At kami rin pa rin po ang sponsor Sa bahay. sa bahay. Sa panunuhan. So, kumbaga sa po, talagang puno po ng schedule po. At isang araw lang po talaga yung pahinga dahil Lunes, kung isa-isahin po natin, Lunes, IP po, every Monday. Opo. Tuesday, music practice. Oh. So, Miyerkules ay ano to, Music practice. Merkules. Martes po ang Martes po ang music practice. Opo. Miyerkules po ay Intercession. ako. Bali, hindi, Sabado po yan. Sabado. Sabado Okay. po sa Opo. Miyerkules lang po yan. Miyerkules lang po ang Abay, pahinga. ang pahinga. Opo. Yun nga po. Diretso po yung ating pong paglilingkod. So, ano ang sinasabi na yun? Ni Sister Wife po niya. Sa ganung schedule. Sabi niya, wala ka ng pahinga, sabi ko niya. Opo. Oo. Hindi mo, ibigay mo na sa iba yung yung mga ministry mo. Opo. Sabi ko, sinong tatayo? Sabi ko, hanggang sa nagpatuloy ko, dapat nga po tayo ng mahabang panahon Amen. sa ministry po ng Panginoon. Okay. Prox, Benz, alam po ninyo, nakikita yung kalalagayan ni Pastor Celso. Sa kanyang ministry, meron siyang member siya ng MPI, Ministry of Prayer and Intercession. Ministry may sa transportation din. Plus sa music ministry. Ang dami niyang ministry. At kung hindi mo lang mahal ang Panginoon, kung hindi mo nararamdaman yung joy sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo magagawa ito. Gigibang ka dyan. Mag-give up. Oh. Kaya lang, nakikita natin talaga yung pagmamahal. Yes. At bukod pa rito, Props Ben,
sa kanyang trabaho. Ang trabaho po ninyo ay isang geologist po. Pero Opo. nung time po yun, Mhm. kaya ano po, yung paglilingkod ko po sa kanila ay kung sa akin ay hindi naman masyadong mahirap dahil Opo. sa opisina lang po ako. Opisina. Ako, 12 years po ako sa isang company Opo. at sa opisina lang po ako nagtrabaho. Opo. At kung lumabas man ako ay minsan lang, Minsan kumbaga, lang. pakiusap lang na 2 o 3 araw. Opo. Wala lang kasing tao, so kailangan ng support. So, doon po, ang trabaho ko po talaga noon ay tagagawa po ako ng report Opo. ng geotechnical. Geotechnical. Kaya naging familiar po ako sa soil sample at Opo. sa geotechnical report. Pero ngayon, Pastor Sergio, ang alam ko yung trabaho po ninyo, nasa labas po kayo. Nakakarating kayo ng mga malalayong lugar. Katulad halimbawa ng Abha. Narating Opo. po. Ano pa? So, Hafar al-Batin. Batin. Saan pa? Yung mga malalayong lugar dito sa Saudi Arabia. So, yung tanong po kanila ni Prox Bowen na anong lugar ang napuntahan mo na dito sa Saudi Arabia? Dahil nga po ako po ay na-assign sa malayo. Opo. So, halos lahat po ng lugar dito sa Saudi Arabia Malalayo. na malalayo ay napuntahan ko na except po yung isang border na yung Nadjaran. Najran. Nadjaran po. Nadjaran. Po, yung Nadjaran. between ng Yemen Ay, at saka po ng Saudi. So, isa po yun na hindi ko pa po napupuntahan. At ang pinaka huli po ay isa pang yung border po ng Kuwait. Kuwait. Wait. Apo. Ay, yung Kapji po, narating ko na po. Pero yung Kapji. mismo, Meron pa doon. Apo, pagkatapos po kasi ng Kapji, namin na po yung border po ng Oo. Kuwait eh. May mga, siguro, less 1 hour na rin po. Opo. At yung border po ng Saudi at saka ng United Arab Emirates. So, yun na lang po ang hindi ko po pupuntahan na lugar. At almost ay naikot ko na po ang Saudi. Opo. At last April nga po ay sa loob po ng isang linggo ay naka 4,800 kilometers po kami. By land. 1,000 kilometers. Kailan to? Last April po ay Last April. Opo, naikot po. Kaya nakaikot po kami dahil na-assign po ako sa malalayong lugar para po mag-testing po ng special test. Opo. Yung torso seismic, Opo. electrical resistivity. So, kaya po nakakarating po tayo sa Malalayong lugar. At praise God dahil may isa pa po ako napuntahan na 2008 ko pa po yun na-discover yung volcano po dito sa Saudi Arabia. Hindi naman po siya active. Opo. At yun po ay matatagpuan po natin sa likuran po ng Taif. Taif. Between Taif and Medina. So meron po doon isang malaking crater na Opo. ang diameter po niya ay 2 kilometers ang laang Malapad. Oo. ang 2 kilometers. ang diameter po ng crater niya. Opo. So kung mapapansin niyo po ay talagang may lava po doon. May parang lava na po. Umuusok. Ay hindi po. Hindi po siya active. Hindi po siya active. Opo. Pero mainit. Hindi rin po. Crater lang. Crater lang po siya. Oo. So, sabi ko nga, ilang libot taon na siguro dito. Hindi Opo. ko dahil mula po doon sa hotel namin ay 2 hours po na binayahe. So, sabi ko, bago tayo puwi na po puntahan po natin. So, yung napuntahan ko po ay ito, area po ng gold mine. Opo. Kung makikita niyo po yung aking po mga picture po sa aking po profile sa FB, eh, meron po kami display doon po na nagpa-picture po kami doon sa isang bayan na ang nakalagay po doon sa arko po nila ay yung gold Gold. po na 999.9 Yung gold. po yung nakalagay po doon. Barat po talaga siya na Oo. tsaka yung mga so, Pero yung lugar na yun, Pastor, wala namang gold na Meron po. nakikita. Hindi, ibig sabihin yung dinadaanan ninyo. ay wala. Wala. Bali, ikuha po may minahin po. May binahin pa. At para po sa kaalaman ng lahat, ang trabaho po ni Kuya ni Pastor Celso ay isa po ay isang geologist.
po, geologist. Ano? Sila po yung gumagawa ng mga tulad ng mga soil testing. Oo, nagkakaroon ng borehole, tinetest, buka kayo ng sample. May mga, kumbaga dito ay tinitingnan niyo yung lupa kung ano po, kung anong klaseng lupa. kung ano pong strata po ng at saka yung strength po ng lupa. Opo. At kung meron po ng bato, tetestingin din po namin yung bato at doon po makikita kung gano'ng katigas po yung bato. So doon po magre-recommenda po ang aming po sila para po sa foundation Itatay. na gagamitin para po sa isang structure o sa subplanta. Ayun. Opo. So ang aming pong trabaho talaga po ay soil material testing, Opo. soil investigation. Yun. Hindi po yung drilling po ng oil na 3 to 5 kilometers to 10 kilometers po ang lalim. Kami po ay hanggang 200 meters lang po Ang lalim. po namin. So, para po sa kung may tatayo po mga planta, Opo. yun po ang gagawin bago po tayo kahit kailangan. Opo. Dahil ito po ay konsyo. Pastor Celso, napapag-usapan natin yung mga lugar na napupuntahan niyo. Alam po natin na ang Saudi Arabia ay nahati sa tatlong probinsya. Ito yung Central Province, Western Province, at Eastern Province. Tayo ay nandito sa Eastern Province, Al-Qubat. So, itong Saudi Arabia ay naikot na po ninyo. Iba't ibang lugar ay napuntahan. Ano yung pinakamalayong lugar na napuntahan po ninyo? Ang pinakamalayo po na puntahan ay ang border po ng Jordan at ng Saudi, ang Turait. Opo. Anong probinsya ang nakakasama po rin? Po siya, Western. Western po. Sa Western po. Western. Bali, Opo. sakop po siya ng Aljub region. Malapit na sa Jeddah. Hindi po, malayo po. Malayo pa. Bali, Aljub. Aljub po, Aljub. Opo. So, ang capital po niya ay ang Sakaka. Sakaka. Opo. Wow. So, pero ang po niya, Aljub region po siya. Opo. At yun po ang daan na papunta, kung kayo pupunta ng Jordan, Opo. doon po kayo lalabas sa lugar po ng Turait. Babaybayin po niyo yun hanggang sa makarating po kayo sa border po ng Jordan. Yun po ang ang pinakamalayo po po napuntahan at doon po sa lugar na yun ay talagang malamig. Malamig po ang klima po doon. Ay yung lugar na sa ngayon ay nagiging tourist spot na. Yung bato na salip na ito ay pagwikaan lang ni Moses. Ano pagsabi? Kasi ang bilin ng Panginoon ay just magsalita ka lang. Kausapin mo lang yung bato para lumabas na yung tubig. Kaya lang sa galit niya, salip na pagwikaan, binato. Saang lugar ito? Doon po siya matatagpuan sa Al-Ula. Al-Ula. Bali, from Medina, Opo. 200 kilometers pa po ang layo niya doon sa Medina. Opo. So, bali, kung pupunta po kayo ng Tabuk, Opo. bandang itaas naman po siya ng Tabuk. Napuntahan na po ninyo ito. Hindi ko pa po napuntahan. Bali, kasi wala po akong assignment po doon. Opo. Pero, balak ko po sana puntahan nga po last April. Pero, Opo. time na pauwi na rin po kami, sabi ko, baka gahalin tayo sa oras kasi 200 kilometers pa yung layo po eh. Gusto ko sana nga po puntahan dahil sabi ko nga, total nandito na tayo sa nasa Madina na tayo. Madina na. Opo. So, malapit na lang yun. Ito kasi yung isang lugar of friends na masarap ang puntahan sa mga biblical ma-experience natin at open na. Ang Saudi Arabia ay open na sa tourism. Alam niyo po, sa dami ng kanyang experience. Opo. So parang napuntahan ko na, napasyalan ko na. Oo, hanggang kwento na lang tayo. Pero minsan puntahan natin. Oo, i-schedule po natin yan at doon tayo mag-interviewhan. Doon tayo mag-interview man. So, alam niyo po mga kaprox, yung pong experience po ng ating si Pastor Celso, hindi po masasabi natin ordinary
na sa nangyayari sa isang tao. Talagang dala po yun o tawag ng trabaho. Opo. Kaya po siya nakakapunta doon sa mga malalayong lugar. But look, and I believe, habang naman siya pumupunta doon, ay lagi niyang kasama ang ating Diyos. Amen. At ito naman po ang aming katanungan. Tayo po, alam po si Prox Merwin at ang inyong lingkod ay dumadaan din po sa mga pagsubok. Pagsubok. Oo. Pagsubok na naman ang pagsubok ang ating Pagsubok. pag-uusapan. Ayan. Ngayon, kayo po ba, Pastor Celso, ay meron bang dumaan na pagsubok sa inyo na napaglabanan naman? Actually, napaglabanan at napagtagumpayan. Ano ba yun na pagsubok niyo na parang inisip mo na naglilingkod naman ako, bakit nangyayari sa akin to? Meron bang ganon? O mga pagsubok na dumaan sa inyong buhay? May dumating po sa akin pagsubok, pero yun po ay nung wala pa po ako sa Panginoon. Okay. So, talagang yung pagsubok na yun ay yun po talaga tinignan ng Panginoon kung hanggang saan yung pagtitiis ko. At pero dumating po yung time na yung emotion, yung galit, ay hindi po mawawala sa atin dahil Natural. lalo na kung masakit talaga na naranasan natin. So, dumating po yung time na yun na sabi ko nga hindi ko siya pwede mapatawad sa kasalanan na ginawa niya. Siguro kung nasa hukay na lang kako siya, ay saka ko lang siya kapatawad. So, dumating po yung time na yun at nung dumating nga po pati sa Saudi, ay doon po yung naranasan. Yun nga po, after 2 years, naghilom po siya dahil nakakilala po sa Panginoon. At sabi ko nga, mali pala yung aking pananaw ng araw na hindi ko siya ay patawarin. Pero dahil tayo po ay nasa Panginoon, sabi niya, pinatawag tayo ng Panginoon. So, kung ano man yung naging kasalanan sa atin ng taong yun, dapat patawarin din natin. Kasi sabi nga ng Biblia, salita ng Panginoon, kung hindi mo siya patatawarin, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon dahil tinuruan niya ako na magpatawad at ang naging supply ay nandun po yung talagang blessing. Amen. Ngayon, yun nga po, narinig nyo mga kaprox na yung inyong buhay niya dati na dumaan sa pagsubok. So, meron mo ba mga pagsubok na sa inyong pamilya, na dumanas kayo ng ganito, o hanggang sa pagkakataon na talagang, Lord, tulungan mo po kami. Parang meron bang gano'n na pagkakataon? Pamilya na po sa pamilya na po. Wala naman po sa pamilya ko po, bagamat nagkasakit po ang aking pamilya, yung kapatid ko po na nabunagan din siya. Opo. At kasi kaya hindi po siya nakapag-college dahil nga po siya sa pagkabata po ay may sakit po siya na epilepsy. So hanggang sa hindi nga po siya nakapag-asawa, hindi siya nakapag-aral ng college dahil ayaw po ng nanay po na malayo siya dahil medyo delikado po yung kalusugan niya. So siya po naging kasama ng nanay ko siya po ay nakakilala din sa Panginoon. Kaya dalawa po kami na nakakilala sa Panginoon. So bago naman po siya kinuha ng Panginoon ay nakakilala siya at nabahagi din niya ang nanay ko sa tulong na-share ako dito ng nanay ko. At bagamat nakaranas po kami talaga ng yung karamdaman ng mga mahal sa buhay, pero dahil nado po yung tiwala po namin at pananalig sa Diyos, ay hindi niya po kami pinagkulang. Bagamat kami po ay nakaranas ng sa financial, pero ang Panginoon po nag-provide. Siya po ang nag-sustain ng pangangailangan. Kaya natutuwa ako dahil yung promise po ng Panginoon sa akin po, sabi nga niya, hindi kita pababayaan sa punang iyong mo sa kaya. So, doon ko po napatunayan na ang pagpapala po ng Panginoon ay lubos-lubos at umapaw kung patuloy po tayo magtitiwala at mananalig sa Panginoon at patuloy po tayo na
isa sa kanya. Kaya sa mga kapatid o sa mga kaproks na nanonood po sa gabi nito ay ang pagbibiling ko lang po ay patuloy lang po tayong manalig sa Panginoon. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, pag ito man ay pinansyal o karamdaman, ay patuloy lang po tayong magtiwala at tayo po hindi iiwanan, hindi papabayaan. So, sa ngayon po nga po, di ba, siya po itinalaga na bilang associate pastor ng simbahan ng, ano po bang name? Jesus. TGS MOH, The Good Shepherd. Yun. So, praise God. At nais po naming malaman din ng mga manonood, ano yung naging reaction nyo na nung bigla kayo, o ito ba yung bigla? O sinabihan ba kayo, nabisohan kayo na, Kuya Celso, ikaw ay magiging pastor na. So, talaga bubang na, ano yung naging reaction nyo, naging pakiramdam nyo na sinabihan po kayo ng gano'n? Bali, anong nangyari po kasi, sabi ko yung aming head pastor, si Pastor Ed, meron pong seminar ng para sa preaching. So, inibitahan po niya bawat isa at ako ay tumugon sa panawagan at praise God dahil nakapagtapos po tayo kahit na sa maikling panahon. Dahil kung titingnan po na yung sa tinagal ko na din po sa gawa, marami na rin po akong natinan ng mga seminar sa teaching, sa preaching. Pero sabi nga, hindi pa tayo handa doon. Hindi pa tayo tinatawag ng pera. Pero darating talaga yung panahon na pag ang Panginoon na talaga ang tumihig mo, kahit na anong tanggi mo, wala kang magagawa. So, ganun po nangyari sa buhay ko. Dahil nung una, tinanggihan ko yung kaklase ko na share niya ko ng salita ng Panginoon. At after 2 years ay nakakilala naman po sa Panginoon. At pumapunta po ako ng Saudi ay 2 years pa rin po na hindi po ako nakasundo ng Panginoon sa Panginoon. At after 2 years saka naman po ako nakasundo ng gawaan. At sabi nga, pag tinawag tayo po ng Panginoon, kahit saan man tayo pumunta, ay susundan at susundan po tayo ng Panginoon. At kung ano yung ministry na pagkakaroon po. Kaya inatang niya po sa atin ay yun talaga po mangyayari. Kagaya po. So, nung makapagtapos po ako sa preaching clinic, tapos sinabihan po ako ni Pastor Ed na ako po daw gagawin lang ng Associate pastor. Ano yung naging reaction nyo doon? Nabigla po ako dahil sabi ko parang hindi pa ako handa. Dahil nga po, nasa music ministry po ako, music. So, magiging dalawa ka ako yung takbo. Ministry ko na naman. Pero sabi nga po, Pero I believe na tinanggap niyo naman ang buhay. Apo. So, hindi po tayo pwedeng tumawag sa Panginoon dahil sa Panginoon po tayo naglilingkod. Kaya sa mga manonood po, sa ating po mga kaprots, pag tayo po talagang tinawag ng Panginoon, sabihin po agad natin, yes, amen. Parang sabi nga ni sinigato ba yung here I am, sabi nga. Send me. So sa inyo nga po, maputol po kayo. Sa inyo nga po, Pastor Celso, ay kayo na po ay ganap na associate pastor na po ng simbahan. So sa inyo po, bilang associate pastor ngayon, ano naman po yung maaasahan ng inyong pong head pastor at sa mga, siyempre po, yung mga nasasakupan niyo pong mga miyembro? So, ang agenda ko po ay
matulungan ko po yung ating head pastor sa lahat po ng pangangailangan ng simbahan. At kung meron mang kakulangan ay magtulungan lang po at sa mga kapatid po na hindi na natin po nakakasama ay dapat po talaga na abutin po natin sila. Huwag po natin hayaan na tuluyan silang mawala sa gawain po naman. Kaya ang gagawin ko po ay makipagtulungan sa bawat isa at kung ano po ang kakulangan ay atin po pupunuin para patuloy lumago ang ating gawain sa Amen. Amen. So, yun nga po, narinig na po natin siya bilang isang associate pastor at mga prox ay napakalalim po ang kanya pong mga gustong pang gawin sa kanya pong nasasakupan sa loob ng simbahan. At batid naman po natin talagang na kung may head pastor, meron yung assistant pastor na talagang kailangan katuangin, hindi pabayaan yung pastor o head pastor natin. Kaya nga meron siyang mayroong mga tinatawag na mga assistant pastor. Okay. So, hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, assistant pastor lang yan. Hindi po. Malaki rin po ang responsibility ng pagiging isang associate pastor po. Kaya never po natin sabihin na assistant pastor lang yan. Hindi po ganon, mga kapatid. Pare-parehas po tayo na naglilingkod sa Diyos. Amen. So, siguro po, ito po yung lagi natin tinatanong sa ating pong mga guests. Hanggang kailan po maglilingkod si Pastor Celso sa ating Panginoon? So, hindi po natin masasabi na isang taon na lang ako, 2 taon. Dahil pag tayo po tinawag ng Panginoon, dire-diretso po. Tuloy-tuloy. Sabi nga, not finished, hanggang sa kung kaya Apostol Pablo man, natapos na niya ang takbuhin, pero sabi niya, patuloy pa siyang nagpapatuloy sa gawain po ng Panginoon. Amen. Amen. So, pag tinawag po tayo ng Panginoon, dapat dire-diretso po yun. Amen. Hindi po, wala pong termination po yun. Dahil pag tayo po umalis po sa gawain po ng Panginoon, malaki po ang ating pong pananagutan. Amen. Dahil tayo po ay tinawag bilang servant po ng Panginoon at bilang taga-panguna o taga-pagturo. So, kailangan dire-diretso po ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bagamat sabi nga, tayo po ay nagkakaedad. Sabi nga, kung tayo man ay umuwi ng Pilipinas, kasi sinasabi nila, after 2030, wala na pong mga expat dito sa Saudi Arabia. At over-age ka na. So, kahit na umuwi po tayo sa Pilipinas, doon naman po tayo magpapatuloy sa gawain po ng Panginoon. Amen. So, hingin na lang po natin ng mensahe si Pastor Celso about po sa kanya pong may mensahe po about po sa inyong pagtanggap bilang isang associate pastor. Baka ko kasi may mga nakikinig dyan na yung iba ay parang nagda-doubt. Na parang baka inisip nila na hindi ko kaya yan. So, pwede po kayo magbigay ng konting mensahe. So, sa mga kaploks po na nanonood ngayon sa umaga ito, sa tanghaling ito, o sa gabi ito, ang aking pong tagubilin sa mga kapatid. Kung tayo man po ay tinawag ng Panginoon, tayo man ay bata pa o medyo may edad na o nagkakaedad na, huwag po tayong tumanggi sa gawain po ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon po ang siyang, sabi nga po, hindi po tayo ang pumili sa Panginoon, siya po ang pumili po sa atin. Amen. Siya po ang nakakaalam ang ating ating buhay. Siya po may panukala sa silong ng langit sa lahat ng ating mga gagawin. Kaya patuloy po tayong magpagamit sa Panginoon, especially nga po sa panahon ngayon na sabi nga po,
nalalapit ng bumalik ang ating pong Panginoon. Amen. So, huwag po Yes. natin hayaan na masayang ang oras, ang Yes. panahon, Yes. especially sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon dahil marami pa pong mga kaluluwa ang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Huwag po natin hayaan ng ating pong mga mahal sa buhay, ating pong mga pamilya, kaibigan, kapatid, o mga iba pa natin pong mga kakilala ay hindi po natin mabahagi na ng Panginoon dahil may pananagutan po tayo sa Panginoon kung hindi po natin ibabahagi ang salita ng Panginoon, especially ngayon sa second coming po ng Panginoon. So, yun lang po sa mga kaproks na sabi nga po, pag tayo tinawag po ng Panginoon, ibukas po natin ang ating mga pangalan at tanggapin po natin at sabihin po natin, here I am, send me. Here I am. Send me. Praise God. Nagpapasalamat kami at ating palakpakan natin. Yes. Praise God. Ano po, Prof. Merwin, talagang napakaganda po ng kanyang pong sinabi. Amen. Ay, naway ito po tumagos po sa mga lahat po na nakikinig ngayong sa kanya pong mga pananalita. At I believe na nangusap ang Diyos sa bawat po sa mga Amen. nakikinig ngayon at nakapanood nito. Alam niyo po, malalim din po ang mga kanyang pong mga sinasabi sapagkat meron na po siya marami experience na nangyari sa kanyang buhay. Kaya tunay lang talaga na masasabi po natin, yung pagtawag sa kanya bilang associate pastor ay talagang niloob ng Diyos Niloob ng Diyos. para ibigay sa kanya. At isa pa, Prox, Ben, Mm. kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon Mm. na maglingkod sa Panginoon, Mm. ito man ay sabihin natin sa music ministry, Oo. at sa pagiging sa prayer ministry, at sa iba pang mga ministry, teaching ministry, ito po ay isang privilege. Yes, pribileyo po yun mga Huwag po kapaps. nating tatanggihan. At ginagawa po natin ito dahil nais natin makapaglingkod. Amen. Imagine, Amen. isipin natin, ang pinaglilingkuran natin rito ay hindi po tao. Yes. Ang pinaglilingkuran po natin rito ay Diyos, Amen. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo, Pastor Celso, at hindi po kayo nagdalawang isip na ibahagi ang inyong karanasan po At bilang maraming isang associate. maraming po salamat sa inyo, Pastor Merwin, Pastor Celso, Amen. sa pagbubukas po ninyo ng inyong pong pinto, especially dito po sa inyong pong bahay kubo. Siya nga po palang may-ari Opo. ng bahay kubo. No? At napakasarap po talagang makipag ganito po na may pinag-uusapan, especially yung mga testimony ng ating mga kapatid. Pero ngayon naman po ay babahagi naman po natin sa ating pong kay Prox Merwin yung pong verse for the day. Amen. Yan. Maraming pong salamat, Prox Benz. At ang ating verse of the day Mm. ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 26. Nais ko pong ito'y basahin. Amen. Prox. Sige po, sige po. Para lalo Amen, bang amen. malinaw. Ang sabi po rito, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away. Mm. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Oh. Amen. Sa lahat, mahusay magturo Mm-mm. at magtyaga. Yun. Mahusay magturo at magtyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Mm-mm. Baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Mm. Sa verse 26, sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Amen. Amen. Ang sinasabi rito, a servant of God Mm. must not quarrel. Mm. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon at nakita naman natin na bagamat may mga sometimes sa buhay natin nakaka-experience tayo na may nagbubuli sa atin. Mm. Pero huwag natin silang patuloy. Amen? Makita
sa atin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Tulad nung binabahagi po sa atin ni Pastor Celso, na nakikita sa kanya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Na kahit hindi ka na nga mag-share, basta nakikita sa iyo yung magandang patutuko. Amen. Lalapit Totoo yun. at lalapit sila sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yun lamang po, Prox Benz. Amen. Maraming po salamat, Prox Berwin, sa isang maganda na naman pong verse of the day na inyong pong binahagi. Opo. Na every time na nagkakaroon po tayo ng discussion ay lagi ko pong nakakarinig po ako sa kanya ng mga sariwang mga pananalita na nagmumula po sa aklat ng Biblia. Amen. Salamat po. At ito naman po ang EGMI quote for today. So makinig po tayo lahat mga kaproks ha. Tayo pong lahat ay may pagtawag ng Diyos. Kung ano yon, dapat mong malaman, at kung dumating sa oras na ikaw na ang tatayo sa iyong simbahan bilang pastor, huwag mo akalain na ikaw ay tinulak, kundi yun na ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi ka tinutulak. Tinatawag ka na ng Panginoon para maglingkod ka, para ibigay na sa iyo yung nararapat na posisyon na gagawin mo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Balikan lang natin, Prox Benz, yung topic natin, yung tema natin. Yun. Pastor Pastor nga ba? Nga ba? O pas muna. Ikaw, Pastor Celso. Pastor na. Walang pas dito. Walang pas. Walang pas. Wala ng pas. Amen. Amen. Praise God. At muli ngayon po ay nagpapasalamat at nagpapasalamat kami sa mga sumusubaybay po sa amin, sa aming pong subscriber, aming pong mga YouTube channel ngayon. Dito po sa EGMI Online Music Radio, maging ang aming pong EGMI Music. At makikita niyo po yung mga aming pong mga, ito po, ayan, tinuturo po namin po ni Prox Merwin, ayan, basahin niyo na lang po dyan. At lumalabas na po dyan, dito sa baba. At tunay po na talagang nagpapasalamat kami sa mga sumusubaybay po sa amin. Nasa ano na po tayo ngayon eh? Nasa 16,000 subscribers Road po to tayo. 16. Road to 16 na po. And we are praying by the end of the year 2023, Ilan po? road to 20. Road to 20 Road to tayo. 20, amen. Amen. Walang posible. Walang imposible Walang sa posible sa Panginoon. Panginoon. Walang posible. At patuloy lamang po tayong subaybayan po natin yung pong ating po mga nasa YouTube channel po natin. Meron po tayong podcast. Pwede po kayong makinig doon kung ayaw nyo kung tignan ng aming mga mukha. Pwede kayong makinig at pwede nyo panoorin din po doon sa podcast. At nagpapasalamat kami sa patuloy na kayo po ay sumusubaybay sa aming pong programang ito. At hindi lamang po ang programa ito, kundi subaybayan din po yung mga lumalabas na aming mga songs na magagamit po sa loob ng simbahan. Amen. At marami po kaming mga bago po. Before mag-end po ng December, ay may mga lalabas pa kami mga song. Siguro mga 10 song pa yung lalabas po namin. Wow, dami pa. Opo. At kung hindi nyo po naitatanong, ito po yung marapatin nyo na malaman nyo po na ang aming pong mga song na po ngayon ay umaabot na po ng 100 song. 100 songs. Opo. Sariling atin. Sariling atin lang po yun. Amen. Puro Pilipino po yun. Pero hindi na ngayon sarili kasi sinishare na. Sinashare na po natin. Praise God. Oo. At salamat po sa lahat po ng mga buong bansa. Buong bansa na po. Buong Opo. bansa. Global na po eh. Kaya Global. po tayo global eh. Opo. So salamat kami sa lahat po sumusuporta. Hindi na po namin kayo babanggitin. And I believe, ito na po, makikita niyo po sa baba. Opo. Ang aming pong mga bansang ito nagsusupport. Kaya po mga kapatid, ang patuloy kami nagpapasalamat sa inyo. Ang pagpapala po ay sumainyo. Pagpapala din po sa ating po lahat. Tayo po na nandito. Ngayon po ay sabay-sabay po tayong pasalamatan. At ito po ang ating pong EJMI Online Music Radio. Praise God. At siyempre, salamat din kay Pastor Celso. Pastor Celso, maraming pong salamat sa mais. Ayun, salamat Oo, po. at sa Lahat. kinain natin kanina. Ano nga ba yun? Sopas. Sopas. Salamat. Praise God. Salamat po. God bless po sa lahat. God bless po. God bless po. God bless.